Kaya tayo. Di, onting antay lang sa pagkain na medyo na-late kasi si Aya sa pagluto. Late na naman? Iba naman yung B. Alas gabi-gabi na lang tayong late kumakain Oo naman, huwag na mainit yung ulo mo. Konting antay lang. Laging ganun. Ayan na pala eh. Oh, pagkain nyo. Bakit late ka na naman nagluto? Kausap ko mga kaibigan ko sa probinsya, sir eh. Pagising ko, hapon pa. Natulog muna ako ulit. Pagising ko, gabi na. Tama bang sagot yan? Ha? Ano ba ibig mong sabihin, sir? Ang sabi ko, tama bang sagot yan? Opo, tama. Ano ba gusto nyo? Sumagot ako na mali? Para matuwa kayo? Hindi yan ang ibig ko sabihin! Ano ba? Tama ba yung dahilan mo? Di sana gumising ka. Para naman sana bago ako pumasok ng trabaho, nakakain man lang kami. Di sana nagluto ka ng sarili mong pagkain, sir. Isa naman iaso mo sa katulong. Gutom ka pala eh. Di magluto ka. Pangit na ugali yan, sir. At talaga sumasagot ka pa? B, doon, wag nga kayo magtalo. May kain na tayo, andyan naman na yung pagkain eh. Huwag kayo nagtatalo sa harap ng pagkain. Sige na, Don, bumalik ka na sa trabaho mo. Maraming salamat. Welcome, madam. Tignan mo yung ugali ng katulong mo. Napakabastos. B, tama na eh. Nagluto naman siya eh. Ayan. Kaya lumalaki yung ulo ng mga yan. Dahil kinukonsinti mo. B, hindi naman sa kinukonsinti ko. Ang akin lang, huwag kayo magtalo sa harap ng pagkain. Igalang niyo yung grasya ng Diyos. Oo na. Pero sana pagsabihan mo yung katulong mo, ha? Sumusobra na kasi, eh. Namumuro na sa akin. Oo, B, huwag kang mag-alala. Sige na, ako na humingi ng pasensya. Sorry na. Okay. Okay, good. Tara, kain na tayo. Buti pa nga. Tignan mo, di mo lang iniinit. Pwede na yan. Kain natin. Kamatis mo. Punyeta ka talagang lalaki ka. Paepal ka. May araw ka din sa akin. Pagsisisihan mong kinalaban mo ko. Ano nangyari? Nalaglag, B eh. Teka, tulungan na kita. Teka, bakit parang pagod ka? Wala, B. Ako kasi gumawa ng mga gawaing bahay. Ha? Teka, nasa yung kasambay natin? Nasa si Don? Nagpaalam kasi ngayong buong araw na ako muna yung gagawa kasi magpapahinga siya. Masama pakiramdam eh. Masama pakiramdam? Teka, parang imposible naman. Kanina lang ang sigla-sigla niya eh. Parang nakita ko pa nga, nagti-TikTok eh. B, ganun talaga. Di ba ako nga minsan, ang sigla-sigla ko, tas bigla na lang parang pagod na pagod. Hindi. Hindi ako naniniwala. Sisilipin ko yung babaeng yan. B, nagpapahinga nga yung tao. Gawa nga naman sama yung pakiramdam. Ikaw talaga napakainit ang ulo mo dun sa tao. B, hindi mainit ulo ko dun sa tao. Nakakaramdam din talaga ako sa kanya na hindi maganda. Gaya ng ano. Ikaw talaga, halika na. Pahinga na tayo. Ano na napasok dyan sa isip mo? Hindi. Halika. Papatunayan ko sa'yo na nagsisinungaling yan. Halika na. Halika. Pakita ko sa'yo. O ano, mali ka nang iniisip, no? Halika na nga, pahinga na tayo. Halika na. Lilinis na naman. Daming kalat.
Ganda neto ah. Sinasabi ko na nga, Bi. Mas bagay to sa akin kaysa kay Madam. Ano to? Sinasabi ko ni, mahirap lang ako, pero kung naging mayaman ako, mas maganda ako sa amo ko. Kaya ang kailangan ko na lang gawin, makaalis ng malinis. Ma'am, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano yun? Bali mahirap at masakit man po sa akin. Madam, gusto ko po sana magpaalam. Bakit anong meron? Bakit biglaan ata? Ma'am, huwag naman po tayo magtanga-tangahan. Alam mo naman talaga na hindi talaga maganda trato sa akin yan ni sir. Hindi din naman maganda yung ugali mo eh. Kaya hindi maganda yung trato ko sa'yo. B, tama na nga. Ipaalis na nga yung tao. Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Baka pwede pa natin pag-usapan. Sa totoo niyan, hindi na talaga eh. Sobrang sama kasi talaga ng ugaling niyan ni sir. Napakasamang tao. Samantalang wala naman akong hinahangad, kundi kabutihan nyo. Ganito, kakausapin ko na lang tong si sir mo, tapos tataasan ko na lang yung sahod mo. Magkano po ba? Siguro mga 15K. Ayoko niyan. Masyado pong maliit niyan. Gusto ko lowest 25K. Sure ka na ba talaga? Oo nga, paulit-ulit. Alis na nga talaga ako. Teka. Upo. Bago ka umalis, baka gusto mo ipakita yung bulsa mo. Sir, ano po bang ibig niyo sabihin? Sabi ko, ipakita mo yung laman ng bulsa mo. Ayaw mo? Ikaw magpapakita o ako? Sir, ano bang ibig niyo sabihin? Magmamaang-maangang ka pa? O ngayon mismo ipapakulong kita? B, ano ibig mo sabihin? Don, ano yon? Ano? Ilalabas mo o hindi? Nilalabas na po. Ay, ma'am. Alas niyo pa lang. Naibulsa ko po. Pasensya na po. Pwede ba? Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. B. Eto. Panoorin mo. Kailangan ko na lang makaalis ng malinis. Ang kapal ng mukha mo? Pinakawan mo ako? I'm sorry po. Anong sorry? Pinagkatiwalaan kita. Kada nagagalit sa asawa ko, pinagtatanggol kita. Tapos ano ito gaganti mo, ha? Ninakawan mo ko? Kapal ng mukha mo? I'm sorry po. Sorry? Sa tingin mo gano'n na lang yon? Hindi ako makakapayag. Ipapakulong kita. Ma'am, huwag naman po. Sorry po, sinuli ko naman po eh. Oo, sinoli mo yung gamit ko. Pero hindi yung tiwala ko. Grabe ka. Pinakisamahan kita ng maayos. Trinato kita ng maayos. Sa tuwing nagkakamali ka, pinalalagpas ko. Kasi ayoko maramdaman mo na porket katulong ka, itinatrato ka ng hindi maganda. Pero ngayon, alam ko na. Sinungaling ka, magnanakaw ka, bastos ka. Ma'am. Tumigil ka na. Tapos na yung pagpapanggap mo. Ano? Huli ka, no? Yan kasi ang hirap sa mga katulad mo. Mapagpanggap na biktima. Ginagamit yung pagiging kasambahay nila
para maging kawawa sa paningin ng iba. Pero ang totoo, bukod sa mapagmanipula, magnanakaw pa. Sir, sorry po. Sana mapatawad niyo po ako. Ma'am, sorry po. Sige, kung pagpapatawad lang, patatawarin na kita. Pero sa pagkakataon na to, asawa ko naman ang pakikinggan ko. At gaya ng sabi niya, dahil mapagmanipula at magnanakaw ka, makukulong ka.